Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jeff. Isa akong night shift worker noon sa isang kainan. Binata pa ako ng mga panahong iyon at hindi na nag-aaral. Bali nilagay ako ng boss namin sa panggabi dahil yung iba kong kasamahan sa trabaho ay mga estudyante. 6 p.m. ang out ng iba at yun din ang oras ng pagpasok ko sa trabaho. Bali 5 lang kami ang nagtatrabaho sa gabi. 3 ay pamilyado na, samantalang kaming 2 ng isa kong kasamahan ay mga binata pa. Unang salta ko pa lang sa kainan na yon. Narinig ko na ang kwento tungkol sa mga customer na weirdo. Hindi na ako nagtanong ng eksaktong kwento sa mga kasamahan ko. Baka kasi mapagkamalan pa nila akong tismoso. Pero seryoso. May napansin din talaga ako sa kainan tuwing hating gabi. Binabaliwala ko lang. Baka kasi wala lang iyon. 1:00 ng madaling araw. Nagtataka ako noon kasi dapat wala ng customer sa ganoong oras. Pero sa kainan na pinagtatrabahuhan ko, kahit 1 a.m. ay bukas pa rin. At himala nga na may iilang customer pa ring naroroon. Bandang 11 p.m., may isang lalaking nakakuha ng atensyon ko. Nakasuot siya ng black pants at sapatos. Para siyang isang manager sa porma pa lang. Agad ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang gusto niyang orderin. Kape lang ang inorder niya. Agad ko namang ginawa ang trabaho ko. Narinig ko pa ang sinabi niya. Wala pa rin palang pagbabago ang kainan na to. Hinayaan ko na lang iyon. Bumalik ako sa kaibigan kong nasa cashier. Masaya kaming nagkukuwentuhan ng mga kasamahan ko nang may napansin kami sa mga mesa. Nagtaka kaming 5. Hindi man lang namin naramdaman na may pumasok na mga customer. Hindi namin narinig ang pagbukas ng pinto. Wala ring yabag. Isa-isa naming nilapitan ng mga bagong customer. Lahat sila. Pare-pareho ang order. Kape. Kape lang para raw sa malamig na panahon. Sa isang mesa, parang isang pamilya ang naroon. At ang mas ipinagtataka namin, pare-pareho silang nakaputi. Dress na puti, barong na puti, pati ang 2 bata. Isa sa mga kasamahan ko ang unang nakapansin. Mapuputla raw ang mga labi nila, maputla rin ang balat, at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Habang nag-uusap kami, bigla na lang may humawak sa balikat ko. Isang matandang lalaki. Maputi na ang buhok. Bigla akong kinabahan sa titig niya. Mas kinilabutan pa ako nang marinig ko ang malalim niyang boses. Nakita ko rin sa mukha ng mga kasama ko ang takot. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Pero ngumiti lang siya. At tumingin sa ibang direksyon. Nakapapatong pa rin ang kamay niya sa balikat ko. Ramdam na ramdam ko ang lamig ng kamay niya. Sabi ko, gusto niyo po ba ng kape? Nilalamig po yata ang kamay ninyo. Imbes na sumagot, tumalikod lang siya at bumalik sa mesa niya. Tuwing hating gabi, palagi nang naroroon ang mga taong yun. Palagi ring kape ang ino-order nila. At ang mas nakakapagtaka, hindi man lang sila nagbabayad. Nawawala sila na parang bula, tapos lilitaw na naman na parang mga kabute. Natakot na kaming 5 noon, kaya agad naming sinabi sa manager ang tungkol sa mga customer na hindi nagbabayad. Baka kasi malugi ang kainan at kami pa ang masisi. Pero nang sabihin namin iyon sa manager, parang wala lang sa kanya.
Sinabihan lang niya kami na hayaan na lang. Huwag na raw naming intindihin. Magtrabaho na lang daw kami. Nakakapagtaka talaga kung bakit ganoon ang naging sagot niya. Pakiramdam namin, parang may itinatago siya sa amin at parang kilala niya ang mga customer na iyon. Kami kasing 5, mga 3 buwan pa lang nagtatrabaho sa kainan. Yung mga pang-umaga naman, sila ang matagal na roon. Kaya nang minsang naabutan namin ang isa sa mga empleyado ng morning shift, tinanong namin siya kung may alam ba siya tungkol sa mga customer na weirdo. Ang sabi lang niya, kayo rin mismo ang makakasagot sa mga tanong na yan. Mas lalo tuloy kaming nagtaka. Isang gabi, nasa kusina kaming 5. Lahat kami abala sa pag-aayos ng mga gamit. Paglabas namin, nagulat na lang kami. Naroon na naman ang mga customer. Kasama na naman ang lalaking parang manager ang porma. Sabay-sabay kaming nagkatinginan. Hindi namin maintindihan kung paano sila nakapasok. Nakalock ang pinto. Wala kaming narinig na bumukas iyon. Katulad ng dati, kape na naman ang inorder nila. Walang nagbago. Habang naghahanda kami ng order, hindi ko na malayang nakalapit na pala sa akin ang batang lalaki. Nagulat ako nang maramdaman ko ang malamig niyang kamay. Nanindig ang balahibo ko. Isa sa mga kasama ko ang nagsabing, hindi maganda ang pakiramdam ko sa mga customer na to. Habang nagbubulungan kami, bigla na lang namatay ang ilaw. Sobrang dilim sa loob. Kaya nangangapa kaming lahat para kunin ang mga cellphone namin. Habang naglalakad ako sa dilim, may nabunggo ako at may nahawakan akong malamig. Akala ko isa sa mga customer, pero ang ipinagtataka ko, kahit mawala ng ilaw, wala man lang akong narinig na ingay mula sa kung saan. Walang nagsalita, walang gumalaw. Bigla akong nakarinig ng tawa sa kabilang mesa. Doon na talaga ako kinilabutan. Mabuti na lang, bumalik ang ilaw. Pero pagtingin namin, wala na ang lahat ng customer. Ni isa, wala. Hindi namin narinig ang pagbukas ng pinto. Wala rin kaming narinig na yabag. Parang bigla na lang silang naglaho. Kinabukasan, mas lalo pa akong natakot. Nakita kong tumayo ang babaeng kasama ng pamilya. Sinundan ko sila nang pumunta sila sa bandang CR. At doon, napansin ko ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Hindi sumasayad sa sahig ang mga paa nila. Parang lumulutang lang sila habang naglalakad. Nanlamig ang buo kong katawan. Nanginginig ang mga kamay ko. Parang bibigay ang mga tuhod ko. Agad akong uminom ng tubig. Wala akong maipaliwanag sa nakita ko. Nang mapansin ng mga kasama ko ang itsura ko, inalalayan nila ako. Iginuwento ko ang nakita ko. Kahit sila, natakot din. Napahawak na lang sila sa mga braso nila. Hindi na rin nila alam ang iisipin. Naalala ko pa noon, nag-keyword ng konting salo-salo sa trabaho dahil kaarawan ng manager namin. Marami ring dumating na bisita. Pero hindi rin namin inaasahan na naroon na naman ang mga customer na weirdo. Pareho pa rin ang suot nilang mga damit. Parang walang nagbabago sa kanila. Doon ko rin nalaman na may kapatid pala ang manager namin. Ang sabi nila, patay na raw ito. At siya raw ang unang naging manager ng kainan na iyon. Hindi namin kilala ang mukha ng kapatid niya.
Hanggang sa naalala ko, yung lalaking palagi kong nakikita. Yung parang manager ang porma. Doon ko naisip, baka siya ang kapatid ng manager. Nang makaalis na ang mga bisita, kami na lang ang natira kasama ang ilang crew ng pang-umaga. Pero ang mga customer na weirdo, naroon pa rin. May nagsabi na magpicture kaming lahat, kaya kumuha kami ng litrato na magkakasama. Nang tingnan ko ang larawan, kinilabutan ako ng husto. Hindi makita sa picture ang mga taong nasa likuran namin. Pero nang tumingin ako mismo sa mga upuan, nakaupo pa rin sila roon. Sinubukan kong itapat ang kamera sa kanila, pero sa tuwing kukuhanan ko sila ng litrato, walang lumalabas na tao sa larawan. Parang bakante lang ang mga upuan. Nahihiwagaan na talaga ako kung ano ba silang klaseng mga nilalang. Agad kong tinawag ang mga kasamahan ko. Ipinakita ko sa kanila ang picture. Kahit sila, hindi rin makapaniwala. Para makasigurado, kani-kaniya rin silang kuha ng litrato gamit ang mga cellphone nila. Pero pare-pareho ang naging resulta. Wala ring tao sa mga larawan nila. Doon namin napagtanto na hindi sila normal na tao katulad namin. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing iyon. At ang mas matindi pa, naamoy namin ang kakaibang amoy na galing sa kanila. Parang amoy ng isang patay. Lalo na sa mga damit nilang suot. Doon talaga kumakapit ang amoy. Maya-maya, bigla na naman nag-brown out. Mabuti na lang at may mga cellphone kaming hawak. Bigla na lang napasigaw ang isa naming kasamahan. Nang itapat niya ang ilaw ng cellphone sa unahan, mukha ng babaeng customer ang bumungad sa kanya. Inutusan ng manager ang tatlo naming kasama na paandarin ng generator sa likod. Pagkatapos noon, umalis ang manager. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Dalawa na lang kaming naiwan ng isa kong kasamahan. Hanggang sa narinig ko siyang nagsabi, "Bakit ang lamig ng kamay mo?" Napatingin ako sa kanya. Sabi ko, "Hindi naman malamig ang kamay ko, saka hindi naman kita nahawakan." Nagkatinginan kaming dalawa at sabay kaming kumaripas ng takbo palabas ng kainan. Ilang sandali pa, bumalik na rin ang ilaw. Pagpasok namin ulit, wala na ang mga customer. Parang walang nangyari. Kinabukasan, nag-usap-usap kaming 5. Balak na sana naming mag-resign. Hindi na namin kaya ang takot. Pero hindi iyon natuloy. Pinatawag kami ng manager at doon niya ipinaliwanag ang tungkol sa mga customer na gabi-gabing lumilitaw at bigla ring nawawala. Ayon sa kanya, matagal na raw talagang nangyayari iyon sa kainan. Noong kapatid niya pa raw ang manager. Naikwento ko rin sa kanya ang lalaking palagi kong nakikitang pumapasok sa office ng manager. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos, inamin niya sa amin, yung lalaking iyon daw, ang kapatid niya, at siya rin daw ang dating may-ari ng kainan. Pero tungkol naman sa iba pang mga customer, wala na rin daw siyang alam. Hindi na namin inusisa pa kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay ng kapatid niya. Ang mahalaga sa amin, kahit paano ay nagkaroon kami ng paliwanag sa mga nangyayari. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na sa simpleng pagtatrabaho ko sa isang kainan,
nakaranas pala akong makaharap ng mga taong matagal nang wala sa mundong ito. May mga pagkakataon talagang hindi natin alam kung sino ang tao at sino ang hindi nakabilang sa mundo natin. Kung may karanasan ka ring hindi mo pa rin maipaliwanag hanggang ngayon, maaari mo itong ikwento sa comment section. At kung nagugustuhan mo ang mga tunay na karanasang tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwentakutan